Ang sarap siguro sa pakiramdam nang ikaw ang may-ari ng isang malaking kumpanya. Isa ka din ba sa nangangarap na magkaroon ng isang malaking business at maging isang boss o leader? Dahil ngayon, ang ating kwento ay tungkol sa isang CEO o boss o tawagin nating leader ng isang kumpanya na nagpanggap na janitor para malaman ang ugali ng kanyang mga empleyado. At ito ay ukol sa kwento ng isang kapatid ng may-ari ng kumpanya dahil siya mismong tumulong para maging successful ang plano niyang ito. Welcome to Rad Cortez YouTube channel. At bago tayo magsimula, kung hindi ka pa parte ng ating tambayan, i-click mo na ang subscribe button at kalampagin mo na din ang bell icon para lagi kang una sa ating kwentuhan. Ayon sa kwento, ang bilyonaryong may-ari ng kumpanya ay edad 27 pa lamang, single at halos hindi kumakain para palaguin ang kumpanya. Itago na natin siya sa pangalang Roger. Ayon sa kwento ng kanyang kababatang kapatid na si Nessie, ang kuya niya isang matalinong tao, isang mabait na kuya at isang mabuting anak sa kanilang mga magulang. Lumaki sila sa hindi kayaman ng pamilya at sapat lang ang pera sa pang-araw-araw na pagkain nila. Ang kanilang ama ay nagtitinda lamang ng sigarilyo sa daan at ang kanyang ina naman ay isang cook o tigaluto sa isang maliit na restaurant sa kanilang lugar noong mga bata pa sila. Si Nessie at si Roger ay talagang malapit sa isa't isa dahil sila lang lagi ang tao sa kanilang bahay noong mga panahong mahirap pa ang kanilang buhay dahil nga ang kanilang mga magulang ay nagtatrabaho sa umaga. Ang kanilang magulang naman ay halos sumuko na sa buhay dahil nga sa hirap ng kanilang kalagayan. Pero dahil nga may mga anak sila na si Roger at si Nessie ay hindi nila ito nagawa. Ang iniisip na lang ng kanilang mga magulang ay kung paano sila makakatayo sa hirap ng buhay. Ayon kay Nessie, si Roger ay 18 years old noong makapagtapos ito ng high school at hindi na tumuloy sa kolehiyo dahil nga sa laki ng babayaran kapag ito ay nagpatuloy pa sa college. Kaya si Roger ay maagang namulat sa realidad ng buhay. Nagsimula siya sa pagiging crew sa isang maliit na kantin sa kanilang lugar. At ang sinasahod nito ay para lang din makabili siya ng mumurahing mga damit at konting tulong sa kanilang pamilya. Si Nessie naman ay nagtatapos pa lang ng high school noong mga panahong iyon. Parehas silang mahilig magbenta ng kung ano-anong bagay o pagkain. Dahil kahit nag-aaral sila, nagbebenta sila ng pastillas at yema sa kalsada para lamang tumulong sa kanilang mga magulang. Kada umaalis sa bahay ang kanilang mga magulang para magtrabaho, nag-uusap lagi ang dalawa tungkol sa plano nila sa buhay kapag sila ay lumaki na. Ang gusto nga ni Roberto ay maging isang magaling na tagabenta ng isang lupa. At si Nessie naman ay maging arkitek o taga-disenyo ng bahay. Dahil nga sila ay nabiyayaan ng talino galing sa kanilang mga magulang, bata pa lang ay nagpaplano na sila kung paano aasenso ang buhay sa pamamagitan ng hobby nila sa kanilang buhay. Si Nessie na mag-design ng bahay at si Roberto naman na taga-benta ng lupa o bahay. At noong si Nessie ay nakagraduate na din ng high school, napagplanuhan nila na ipagpatuloy ni Nessie ang college sa tulong ng kanyang kuya na si Roberto dahil nga siya ay nagtatrabaho na noong panahon na iyon. 5 taon ang lumipas, nakapagtapos si Nessie ng pag-aaral sa kolehiyo. At si Roberto naman ay medyo naging successful ang pagiging pahinante o pagbebenta ng lupa para sa ibang tao at kumita galing sa komisyon nito. Medyo nagkaroon ng kapital o ipon itong si Roberto. Habang si Nessie naman ay pulido na ang kaalaman sa pagdisenyo ng bahay at kung paano ba maging successful bilang isang architect. Isang araw, habang sila ay kumakain magkakapamilya, biglang nagsalita si Roberto. At matapang na sinabi nito na may ipon na ako at sapat na to para itayo ang maliit kong pangarap. Nabigla naman ang kanyang ina at itay, pati na din itong si Nessie. Laging seryoso ang hangin sa loob ng bahay. Agad namang nagsalita si Roberto na magtatayo siya ng maliit na office para sa kanyang maliit na business. At ito ang real estate or pagbebenta ng lupa. At dito sumagot si Nessie na tuwang-tuwa dahil magagamit niya na din ang kanyang skills o pinag-aralan.
Kitang-kita sa mukha ng kanilang mga magulang ang pagiging proud sa dalawa nilang mga anak. Dahil sa hirap ng kanilang dinanas, naramdaman na nila na medyo nakakaluwag na ang kanilang buhay. Kinabukasan, agad nag-usap si Nessie at Roberto kung paano nila sisimulan ang kanilang plano. Magandang pag-uusap nila. Kay Roberto ang gastos at si Nessie ang magiging assistant niya sa lahat ng bagay. 3 linggo ang lumipas. Naitayo na nila ang maliit na office kung saan sila magsisimula. Ang plano ay magtutulungan sila mag-alok o magbenta ng lupa at kumuha ng kliyente. Kukuha sila ng kapital o mag-iipon sila ng pera para kapag nakakuha na sila ng lupa, dito papasok si Nessie at magpaplano kung paano tatayuan to ng magandang bahay pero hindi malaki ang kanilang gagastusin. At sa kanila ito ibebenta para mas malaki ang kanilang tutubuin o kikitain. 3 years ang lumipas. Naging magandang benta at naging maayos ang kanilang plano. Hanggang sa isang araw, napansin na lang nila kung gaano kalaki ang kanilang ipon na umabot sa milyon at naging sikat ang kanilang pangalan. Hanggang sa lumipas ang ilang taon, masagana at walang palya ang kanilang plano at naging malaking kumpanya. Ang dating mahirap, isang kahig isang tuka, naging mayaman na kayang bilhin ang lahat ng kanilang makita. Naging boss si Roberto at dino nila napagplanuhan na magpanggap siya ng janitor para malaman ang ugali ng kanyang mga empleyado. Ang plano, kung sino man ang magiging mabait sa kanya, bibiyayaan niya ng magandang posisyon sa kumpanya at reregaluhan niya ng sasakyan. Dumating na nga ang araw. Nag-disguise siya bilang isang middle-aged sa janitor at pumesto sa newbie department kung saan andon ang mga baguhan at maliit na empleyado ng kanyang kumpanya. Ang plano, sasadyain niyang maging malambot o itapon ng tubig ng paulit-ulit para mainis ang mga empleyado doon. At si Nessie naman ay ang nasa gilid lang at magmamasid. Nangyari na nga. Unang timba na itapon ni Roberto sa sahig na sa daanan ng mga empleyado na malapit ng mag-break o kumain ng kanilang tanghalian. Nagulat sila dahil hindi nila inaasahan na sumigaw ang isang empleyado at ang iba naman ay dismayado dahil sa nangyari. Walang tumulong. Ang nangyari lang ay pinanuod si Roberto magpunas na kanya namang agad kinadismaya. Pangalawang timba. Isinadya na namang itapon ni Roberto ang pangalawang timba. At dito na nagalit lalo ang mga empleyado, nagsigawan na at ang sabi, ano ba naman yan manong? Kakain na kami pakibilis naman. Pero may isang empleyado na nakita si Nessie na nasa hulihan ng office at nagtatrabaho pa din kahit break time na bigla namang tumayo at sinilip kung ano ba ang nangyayari sa hallway. Ang akala ni Nessie, wala itong gagawin. Pero bigla itong lumapit kay Roberto at kinuwang basahan at hindi nagdalawang isip para siya itulungan. At sinabi sa kanyang mga katrabaho na bakit naman kayo ganyan? Nakita nyo nang nahihirapan ng tao pero hindi nyo pa din tulungan para mapabilis matapos ang pagpupunas ng basa sa sahig dahil dito. At sinabi ng lalaki kay Roberto na okay lang po yan. Nangyayari talaga yan minsan, wag nyo na lang silang pansinin. At dito lumapit si Nessie at pinagalitan ng mga impokritong empleyado na walang ginawa kung hindi manood at magsabi ng masasakit na salita kay Roberto. At agad namang nagtanggal ng makeup at wig si Roberto para ipakilala ang kanyang sarili at sinabi sa lalaki na napakabait mong bata at nakikita ko ang sarili ko sa iyo. Noong ako pa ay hindi ganto kayaman. Pumunta ka sa office ko pagkayari mo ng lunch break at may sasabihin ako sa iyo. Hindi niya na pinansin ang mga empleyado. Nabumuti ko sa kanya at hinayaan na lang si Nessie doon. At noong nasa office na ang lalaki, sinabi ni Roberto ay hindi ka na magtatrabaho sa newbie department. At dito ka na sa tabi ng office ko bilang isang formal na assistant ko. Bibigyan kita ng kotse, magandang tirahan, basta ipapangako mo sa akin na kung ano ang ipinakita mo ngayon, hindi ka magbabago kahit maging mayaman o malaki ng iyong pangalan. Agad namang kinatuwa nitong lalaki na nagpakilalang Christian. Nagpasalamat at sinabing gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para makatulong sa kumpanya at ipinangakong hindi siya magbabago kahit na anong mangyari. Ang aral dito, huwag kang titingin sa ibaba.
Lagi kang titingin sa itaas kahit na sino o ano pa ang antas ng buhay ng iyong makakasalamuha. Maging maayos, mabait, kahit na sino pa ang iyong nasa harapan. Ikaw kaibigan, ano kaya ang gagawin mo sa sitwasyon na iyon? I-comment mo na lang sa ibaba para aming malaman. At salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na kabanata.